Magandang araw mga kaalaman at mga pet lovers. Narito tayo ngayon para alamin ang mga kakaibang extreme na hayop na ginawang pets at siguradong magugulat ka sa mga ito. Kalimutan ang mga pusa at aso. Ang mga pambihirang alagang hayop na ito ay lumalabag sa lahat ng mga patakaran. Ngunit ang mga nakamamatay na hayop na ito ay lahat ay pinaamo ng kanilang mga hindi karaniwang mga may-ari, kabilang na dito si Mike Tyson. Kung naisip mo na ang iyong aso ay may masamang balak, maghintay hanggang sa makita mo ang mga nakakatakot na alagang hayop na ito. Ito ang top 10 pinakamapanganib na hayop na ginawang mga pets na kakaiba nilang mga may-ari. Kilalanin si Hulk, ang pinakamalaking pitbull sa buong mundo. Ang napakalaking asong ito ay tumitimbang ng nakakagulat na 174 na pounds. Ang mga may-ari niyang si Marlene at Lisa Grenan ay ang mga tagapagtatag ng Dark Dynasty Canines sa New Hampshire at sila ay nagtataguyod ng kanilang mga aso ng espesyal para sa mga serbisyong pang-proteksyon. Nang magkaanak si Hulk ng 8 pitbull na mga cute na tuta, inaasahan na ang bawat isa sa kanila ay magbibigay ng hindi kukulangin sa $55,000. Isa itong napakamahal na alagang aso talaga. Hindi natin ma-imagine ang isang nilalang na mas magiging hindi pangkaraniwang alaga. Ang domestikadong buwayang ito ay nabuhay bilang isa sa pamilya sa Bogor, Kanlurang, Java nang mahigit sa 21 years. Inilarawan pa ni Erwan at ang kanyang asawa, si Komodo bilang isa sa kanilang mga apo kahit na may taas na 9 na talampakan at timbang na 900 kilograms. Binibigyan nila ng napakalaking 2 kilong isda ang kanilang alagang buwaya araw-araw. At kahit ang kanilang mga apo ay nag-toothbrush pa sa mga ngipin ng reptilya na walang takot sa kanilang kaligtasan, mukhang talagang domestikado si Komodo. Gayunpaman, matapos kumalat ang viral na mga video ni Komodo sa online, dumating ang mga opisyal mula sa Natural Resources Conservation Agency upang alisin si Komodo mula sa tahanan ni na Erwan at kanyang pamilya, na labis na nagdulot ng lungkot sa kanila. Ang mga buwaya ay protektado sa ilalim ng batas ng Indonesia, kaya't siya ay dinala sa Taman Safari Conservation Park. Inireseta ng mga veterinaryo si Komodo ng isang striktong diet dahil sa lahat ng mga paborito niyang kinakain sa bahay. Ang malungkot na paghihiwalay na ito ay sa huli ay para sa kabutihan nang makakaranas si Komodo ng buhay na mas angkop para sa isang buwaya. Isa sa pinakakilalang mga kaso ng mga eksotikong alagang hayop na nagiging malupit ay ang kwento ni Travis the Chimp. Ang household pet na ito ay itinaguyod sa Connecticut ni Sandra Harold na nag-ampon sa mabangis na hayop nang ito'y maliit pa lamang na chimpanzee. Habang lumalaki siya at dumating sa pagiging adult, nag-umpisa ang mga problema. Ang chimpanzee na ito na buo ng lumaki ay sobrang lakas at lubos na makapangyarihan at sa paglipas ng mga taon, tila ba nagdududa na si Travis sa kanyang lugar sa mundong tao kung saan siya lumaki. Nang maghasik siya ng lagim isang araw, gumawa ng isang karumal-dumal na atake na nagiwan ng kanyang kaibigan na si Sandra ng sugatang panghabang buhay. Itong lubos na di inaasahang trahedyang ito ay nagdulot ng gulat sa buong mundo at naglingkod bilang isang mabagsik na babala kung gaano kahigpit ang panganib na dulot ng mga alagang chimpanzee. Ang kilalang boxing champion na si Mike Tyson ay kilala hindi lamang sa kanyang malupit na asal sa ring, kundi pati na rin sa kanyang mga malupit na alagang hayop. Oo, nag-order si Tyson ng mga pet tigre habang siya ay nasa bilangguan pa at ang heavyweight champion ay nag-alaga sa kanila sa kanyang tahanan ng mahigit 1 dekada. Ito'y isang bahay na tiyak na ayaw mong pasukin nang walang paalam. Gayunpaman, ito ay umanong nangyari nang ang isang babae sa property ni Mike Tyson ay nasangkot sa isang malupit na aksidente kasama ang isa sa kanyang mga minamahal na puting tigre. Ayon kay Tyson, nagbayad siya ng kahangahangang $250,000 bilang kabayaran sa dinagimbitang bisita na nasugatan ng malupit ng kamay ng malaking pusa
Matapos ang pangyayaring iyon, napagtanto ng boxer na ang mga hayop na ito, ang tigre na mga bihirang at eksotikong predator ay hindi maaring maging domestikado. Kaya't inialay niya ang mga hayop sa isang santuwaryo matapos ang 40 na taon na pag-aalaga. Sa ngayon, si Mike Tyson ay may natagpuang panghabang kaibigan sa kanyang minamahal na poodle. Si Jessica ay nagtataglay ng kanyang mga araw sa ilog ng Hoedspruit, Timog Africa at natutulog sa bahay ng kanyang may-ari tuwing gabi. Oo, si Jessica ay hindi pangkaraniwang alaga at ang mahinahong higante na ito ay isa sa mga tanging pet na hippos sa buong mundo. Ang hippopotamus ay isa sa mga pinakapeligrosong nilalang sa Africa at inaakalang pumatay ito ng mga 500 na tao kada taon at sila ay sobrang teritorial. Gayunpaman, si Jessica ay itinaguyod ng kanyang mga may-ari, sina Tony at Shirley Joubert. Parang isa siyang kasapi ng pamilya. Ang kanyang mapayapa at maalamat na kalikasan ay nagbibigay sa kanya ng pagiging isa sa mga pinakakakaibang hippos sa lupa at inaanyayahan pa ang mga turista na sumali kay Jessica at sa pamilya para sa oras ng pagkakain. Sa maliit na bayad, mayroon na ngang background si Tony bilang isang park ranger at inampon ang hippo nang makita ang ina nito na nahiga sa hangganan ng Kruger Park. Simula noon, ang 2,200 pounds na hipo na ito ay namumuhay ng isang masaganang buhay sa kanilang simpleng bahay at nagbibigay ng ngiti sa libu-libong mukha ng mga turista. Si Kevin Richardson ay tinawag na Lion Whisperer ng isang British newspaper noong 2007 at mukhang nagtaglay ang pangalan na yon sa kanya. Ang taong ito na mahilig sa malalaking pusa ay may sariling wildlife sanctuary malapit sa Johannesburg, Timog Africa, at ang isang viral na video ni Kevin na naglalaro kasama ang kanyang mga leon ay napanood ng higit sa 25 milyong beses sa YouTube. Oo, si Richardson ay isang napakahusay na individual at iniibig ang mga leon mula pa noong una siyang magtrabaho sa Lion Park noong 1998. At sa kasalukuyan, inilaan niya ang buong karera niya sa pagtutol sa trophy hunting ng mga leon at mayroon siyang strikto na no breeding policy sa kanyang wildlife sanctuary. Tingnan mo ang paraan kung paano sinasamba ng mga leon si Richardson. Hindi kataka-taka kung bakit tinatawag siyang Lion Whisperer. Maraming tao ang tatakbo mula sa hayop na ito. Ngunit ang pamilyang Russo ay buong puso na tinanggap ang isang malaking brown bear sa kanilang tahanan. Si Stepin ay kasama ang pamilyang Pantelinko ng mahigit 25 taon matapos siyang amponin nang siya ay 3 buwang gulang pa lamang. Ang brown bear ay lubos na malumanay at nagbigay pa nga ng seremonya sa isang kasal. Kakaiba talaga, gaano kahanga na ikasal sa ilalim ng pamumuno ng isang oso. Malamang hindi magtatagumpay si Stepin sa kanyang sariling sikap sa kagubatan, kaya tila't minalas siyang mapag-ampon ng kanyang mga magulang na tao. Ano sa palagay ninyo? Dapat bang manatili ang mga hayop sa kagubatan? Paramihan sa mga batang lalaki ay nagkakaibigan ng isang tuta o pusa, ngunit itong batang ito ay kakaiba. Si Sambat ay natagpuan ang kanyang kakaibang alaga matapos na mahanap ng kanyang ina ang isang maliit na ahas sa kanilang bahay sa Setbo Village, Cambodia. Iniingatan niya ang maliit na ahas matapos niyang mangarap ng isang malaking ahas. Ang ahas ay nagiging protector ng kanyang pamilya, ngunit hindi niya alam na ang python ay magiging giant at magkakaroon ng kakaibang ugnayan sa kanyang anak. Nagsimula na din na maglakbay ang mga turista para tingnan ang samahan ng batang ito at ng napakalaking python. Ang ahas na ito ay may sariling kwartong 7 by 16 meters na may kasamang maliit na spirit house kung saan nagdadasal ang ama ni Sambat na manatili ang kanilang pamilya sa kaligtasan. Gayunpaman, tila may hindi gaanong masayang pangyayari ang naganap sa pagkakaibigan na ito. Si Little Boy at ang ahas na napakalaki ay kinagat ang bata at dahil dun napilitang iwanan ng pamilya ang kanilang mahal na alaga. Labis ang lungkot ni Sambath, ngunit sinabi niya sa media na nais niyang maging sunod na alaga ay isang simpleng rabbit na lang. Nakakakita tayo ng iba't ibang uri ng alagang hayop, ngunit wala pa tayong nakikita na alagang buffalo.
Sikat si Jim Sautner sa kanyang maliit na bayan sa Spruce Grove sa Alberta, Canada dahil palaging kasama niya ang kanyang mabangong kaibigan kahit saan siya magpunta. Ang napakalaking nilalang na kilala bilang Bailey Jr. ay nag-aalay pati sa bar para magkaroon ng malamig na beer kasama si Jim. Ang mabigat na 800 pounds na buffalo na may taas na 6 feet at may haba na 8 talampakan pero kinukumpirma ni Sautner na wala itong ka-aggressiveness na ipinapakita. Si Jim at ang kanyang asawang si Linda ay nagbibigay ng gatas kay Bailey Jr. mula nang ito ay 1-year-old pa lamang at itinuturing nila ito na parang anak. Pina-renovate pa ni Sautner ang kanyang 987 Pontiac Bonneville para makasama ang kanyang malaking kalabaw sa kanyang mga biyahe. Kahit ito ay kakaiba, napaisip din ako na parang napakagandang alaga itong buffalo na ito. Sa tingin niyo, ang hyenas ay kilala sa kanilang pagiging mabagsik, walang awang maninila na kayang pumatay ng tao sa isang saglit. Sa katunayan, karamihan sa mga komunidad sa Africa ay iiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga hayop na ito sa lahat ng oras. Gayunpaman, sa ilang mga bansa, natutunan ng mga tao na mabuhay kasama ang mga hyenas, kahit pa sila'y nagbibigay ng pagkain at nag-aampon sa kanila. Sa lugar ng Ethiopia, namumuhay ng mapayapa ang mga tao at hyenas sa loob ng 200 taon. Ang hyenas ay kilala sa kanilang pagiging mabagsik, walang awang maninila na kayang pumatay ng tao sa isang saglit. Sa katunayan, karamihan sa mga komunidad sa Africa ay iiwasan ang anumang pakikipag-ugnayan sa mga hayop na ito sa lahat ng oras. Gayunpaman, sa ilang mga bansa, natutunan ng mga tao na mabuhay kasama ang mga hyenas kahit pa sila'y nagbibigay ng pagkain at nag-aampon sa kanila. Sa lugar ng Ethiopia, namumuhay ng mapayapa ang mga tao at hyenas sa loob ng 200 na taon. Ang mga hyena man ay kilala sa kanilang natatanging ugnayan sa mga hyena at bahagi ng ito ay dahil sa isang misteryosong gamot na iniinom ng mga hyena men para sa kanilang lakas at tapang. Makikita mo pa nga ang mga ito na naguutos sa mga mabagsik na hayop na umupo at niyayakap pa nila ang mga hyena. Hindi natin maiisip na ang mga mabangis na hayop na ito ay maaaring maging alagang hayop. Anong mga hayop na ito ang maaari mong makitang alagaan bilang pet? Sabihin mo sa amin sa section ng komento sa ibaba. And huwag kalimutan mag-subscribe at magbigay ng malaking thumbs up kung natuwa ka sa video na ito at para sa mas maraming kahanga-hangang content. Kita-kits sa susunod ulit mga kaalaman!